Isang piraso ng papel, kapalit ng hininga ng aking ama. Habang nagpapakasasa sa karangyaan si Damian, ako ay tila basahang itinapon sa gilid ng kalsada. Asawa lang kita sa pirma, Sofia. Huwag kang aasang mamahalin kita. Ang boses niya ay kasing lamig ng bakal. Ngunit sa bawat patak ng aking luha, isang panata ang nabubuo. Hindi ako habambuhay na biktima. Kaya mo bang bayaran ang dangal na ninakaw mo? O ang puso mo ang magiging kabayaran? Huwag mong isipin na ang apelyidong ibibigay ko sa iyo ay magbibigay rin sa iyo ng karapatan sa buhay ko. Binili ko ang bawat hibla ng iyong pagkatao para lamang sa isang layunin at hindi kasama roon ang pag-ibig. Ang mga salitang iyon ni Damian ay tila talim na humiwa sa malamig na hangin ng opisina. Sa harap niya, nakatayo si Sofia habang mahigpit na nakahawak sa kanyang luma at kupas na pitaka. Sa loob niyon ay ang huling ₱500 na ititira sana niya para sa gamot ng kanyang ama sa gabing iyon. Habang dinudurog siya ng mga salita ng lalaki, dahan-dahang hinaplos ni Sofia ang rosaryong nasa loob ng kanyang bulsa, ang tanging sandigan niya sa gitna ng unos. Ang kaibahan ng kanyang marangal na sakripisyo at ng mapang-alipustang tingin ni Damian ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Naramdaman ni Sofia ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga ay tila paglunok ng bubog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon sa mukha ng bilyonaryo ang makapal na kontratang nasa ibabaw ng mesa, ngunit ang imahe ng kanyang amang nakaratay sa ospital at naghihingalo ang pumipigil sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tila naninigas sa matinding kahihiyan. Ang silid na iyon, na puno ng karangyaan at amoy ng mamahaling pabango, ay naging isang madilim na kulungan para sa kanya. Gaano nga ba ang halaga ng dangal ng isang tao kapag ang buhay ng kinalakihang magulang ang nakataya? Pirman mo na iyan, Sofia. Huwag na nating itama ang mali. Pareho nating alam na kailangan mo ang perang ito para hindi mamatay ang tatay mo sa maruming ward ng ospital na iyon. Pagpapatuloy ni Damian, ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon, tila isang makinang nagdidikta ng tadhana. Lumapit si Sofia sa mesa. Ang tunog ng kanyang mga luma at seryosong hakbang sa makintab na sahig ay tila isang martsa patungo sa kanyang sariling libing. Kinuha niya ang mamahaling pluma. Mabigat iyon sa kanyang kamay, tila kasing bigat ng krus na papasanin niya sa susunod na 12 buwan. Sa bawat guhit ng kanyang lagda, naramdaman niya ang unti-unting paglalaho ng kanyang pangarap na makahanap ng tunay na pag-ibig. Ang bawat kurba ng kanyang pangalan sa papel ay tila mga tanikala na iginagapos siya sa isang lalaking walang puso. Matapos ang huling tuldok, binitiwan niya ang panulat. Hindi niya namalayan na tumulo na pala ang isang butil ng luha sa ibabaw ng kontrata, na mabilis na pinunasan ni Damian gamit ang kanyang mamahaling panyo, na tila ba ang luha ng isang mahirap ay isang dumi na maaring makasira sa legalidad ng kanilang kasunduan. Mula sa oras na ito, pag-aari na kita. Malamig na pahayag ni Damian habang tinitingnan ang relos sa kanyang bisig. Ipadadala ko na ang unang bahagi ng bayad sa ospital, ngunit may isa pa akong kondisyon. Ngayong gabi rin, lilipat ka sa mansyon. Ayaw kong masayang ang bawat sentimong ibinayad ko sa iyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sofia. Ngayon gabi? Pero kailangan kong bantayan ang tatay ko, Damian.
Kadarating lang ng mga gamot niya. May mga nurse na gagawa niyon. Ang tungkulin mo ay nasa tabi ko, sa harap ng aking lola at ng media. Huwag kang mag-alala, Sofia. Tiniyak ko na ang pinakamagaling na doktor ang titingin sa kanya, kapalit ng iyong pagsunod ng walang reklamo. Putol ni Damian sa kanyang sinasabi. Bago pa man makasagot si Sofia, ang kanyang cellphone ay biglang gumalaw sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag mula sa ospital. Sa takot na baka may masamang nangyari, mabilis niya itong sinagot. Hello? Nurse? Ano pong nangyari kay tatay? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ma'am Sofia, himala po. Bigla pong bumuti ang lagay ng tatay ninyo pagkapasok ng deposito para sa operasyon. Pero, ma'am, kailangan niyo pong pumunta rito dahil hinahanap kayo ng tatay niyo. Parang naguguluhan siya kung saan nanggaling ang ganito kalaking pera. Ang boses ng nurse ay puno ng kagalakan. Ngunit para kay Sofia, bawat salita ay tila isang bagong pasanin. Napatingin siya kay Damian na ngayon ay nakatalikod na sa kanya at nakatingin sa malalawak na bintana ng opisina, tila tinitingnan ang lungsod na pag-aari niya. Ito na ang simula. Ang kanyang ama ay ligtas, ngunit ang presyo niyon ay ang kanyang sariling kalayaan. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang ama na ang kanyang buhay ay binayaran ng isang kasal na walang kaluluwa? Handa na ang sasakyan sa ibaba. Huwag mong paghintayin ang pera ko, Sofia. Utos ni Damian nang hindi man lamang siya nililingon. Lumabas si Sofia ng opisina. Ang bawat hakbang ay tila paglubog sa isang malalim na kumunoy. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang mga alaala ng kanyang pagkabata, ang simpleng buhay sa probinsya, ang tawa ng kanyang ama habang kumakain sila ng tuyo at kanin, ay tila mga aninong pilit na kumakawala sa kanya. Ngayon, siya ay nakatira na sa isang mundo ng ginto, ngunit sa bawat kislap niyon ay may nakatagong tinik na handang sumugat sa kanya. Pagdating niya sa parking lot, isang itim at makintab na sasakyan ang naghihintay. Binuksan ng driver ang pinto para sa kanya. Pumasok siya at ang amoy ng bagong leather ay tila sumakal sa kanyang hininga. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa gusaling iyon, napatingin si Sofia sa langit. Madilim na at ang mga bituin ay tila nagtatago sa likod ng makakapal na ulap. Sapat na nga ba ang pasasalamat para mapawi ang pait ng isang sapilitang sakripisyo? O ang bawat tibok ng kanyang puso mula ngayon ay magiging isa na lamang paalala ng kanyang pagkakaalipin sa isang bilyonaryong kailanman ay hindi siya magagawang ituring na tao? Sa gabing ito, ang buhay ni Sofia ay namatay at isang bagong katauhan ang isinilang sa ilalim ng malamig na liwanag ng gintong tanikala. Ang bawat hakbang patungo sa karangyaan ay tila paglapit sa isang kumukulong apoy. Ang sasakyang nagdala kay Sofia ay huminto sa tapat ng isang dambuhalang pintuang bakal na dahan-dahang bumukas ng walang ingay. Sa likod niyon ay ang mansyon ng mga Valderrama, isang kastilyo ng ginto at semento na napapaligiran ng matataas na pader, tila nakadisenyo upang pigilan ang sinumang gustong tumakas. Nang bumaba si Sofia, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Hawak niya ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng ilang piraso ng lumang damit at ang kanyang lisensya bilang nurse. Ang kanyang puso ay mabilis ang pintig, tila isang ibong pilit na kumakawala sa hawla. Alam niyang sa pagpasok niya sa pintuang iyon, hindi na siya si Sofia na malaya, kundi isang kasangkapan na binayaran ng salapi.
Ang pagbukas ng dambuhalang pinto ng mansyon ay naghatid sa kanya sa isang bulwagan na gawa sa makintab na marmol. Doon, sa ilalim ng dambuhalang chandelier na nagliliyab sa liwanag, ay nakatayo ang isang matandang babae. Ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid, ang mukha ay walang bakas ng wrinkles ngunit puno ng puot, at ang kanyang mga mata ay matatalim na parang agila. Siya si Doña Esmeralda Valderrama. Ang tunog ng mararahas at matutulis na takong ng sapatos ng matanda habang lumalapit kay Sofia ay tila ba tunog ng hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Tiningnan niya si Sofia mula ulo hanggang paa, isang mapang-aping tingin na tila ba sinusuri ang isang basahang napadpad sa kanyang malinis na tahanan. So, ikaw ang babaeng ipinalit ng apo ko sa dangal ng aming pamilya? Ang boses ni Doña Esmeralda ay banayad ngunit may talim na kayang humiwa ng kaluluwa. Ang sabi sa akin ni Damian, nurse ka raw. Pero sa suot mo, mukha kang tagahugas ng plato na naliligaw ng landas. Napayuko si Sofia. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Magandang gabi po, Doña Esmeralda. Narito po ako para sa kasunduan tsampimihiyab sa damdyamin dim tibamdiya. Huwag mo akong tawaging Donya na tila baka pantay mo ako hija. Pagputol ng matanda, ang kanyang mukha ay napuno ng pandidiri habang gumagamit ng panyo para takpan ang kanyang ilong na tila ba ang presensya ni Sofia ay nagdadala ng masamang amoy. You are here because of a contract. You are a transaction. Ang perang ginamit para sa tatay mo ay galing sa pawis at yaman ng mga Valderrama. Kaya huwag kang aakto na parang reyna rito. You should be grateful na binigyan ka ng pagkakataon na makatapak sa marmol na ito. Kung ako ang masusunod, kahit sa labas ng gate, ay hindi kita patatayuin. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Damian sa bulwagan. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, at tila hindi apektado sa panlalait ng kanyang lola kay Sofia. Lola, gabi na. Let her go to her room. Malamig na saad ni Damian. Ang kanyang boses ay walang init, ngunit kahit paano ay naging dahilan ito para matigil ang matalas na dila ng matanda. Sinasabihan ko lang siya ng kanyang lugar, Damian. Sagot ni Doña Esmeralda habang itinataas ang kanyang baba. Ayaw kong isipin ng mga katulong na may bago silang kasama na may espesyal na pribilehiyo. Sofia, mula bukas, ikaw ang mag-aasikaso sa mga personal na gamit ni Damian. At tandaan mo, isang pagkakamali mo lang, kahit piso ay walang matatanggap ang tatay mo para sa kanyang maintenance. Kaya ayusin mo ang pagiging asawa-asawahan mo. Umalis ang matanda na may kasamang marahas na pagbaling habang si Sofia ay naiwang nakatayo. Nanginginig ang mga labi sa pigil na iyak. Tumingin si Sofia kay Damian, umaasang may kaunting awa sa mga mata nito. Ngunit ang bilyonaryo ay tumalikod lamang. Sundin mo ang utos ni Manang Ising. Siya ang magpapakita sa iyo ng silid mo. At huwag mo akong hahanapin sa silid ko maliban kung ipatawag kita. Malamig na utos ni Damian bago maglakad paakyat sa hagdanan. Inakay si Sofia ng isang matandang katulong, si Manang Ising, na may mahabaging mga mata. Dinala siya nito sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Ang silid ay malaki, ngunit malamig at walang buhay. May isang kama, isang aparador, at isang maliit na mesa. Nang maiwan siyang mag-isa, dahan-dahang umupo si Sofia sa gilid ng kama. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Hinubad niya ang kanyang mga lumang tsinelas at maayos na inilagay ang mga ito sa tabi ng pinto.
Tila ba tanging ang mga tsinelas na iyon ang nag-uugnay sa kanyang simpleng buhay sa labas ng naglalakihang pader na ito. Inilabas niya ang lumang panyo ng kanyang ina na yumauna, inilapit ito sa kanyang ilong at huminga ng malalim. Ang amoy ng lavender at pagmamahal ng kanyang pamilya ang nagbigay sa kanya ng lakas na huwag sumuko. Para sa tatay, bulong niya sa sarili habang pinapahid ang kanyang mga pisngi. Kaya ko ito para sa tatay. Dahil sa hindi makatulog, nagpasya si Sofia na lumabas upang kumuha ng maligamgam na tubig para sa kanyang sumasakit na ulo. Madilim na ang pasilyo, tanging ang liwanag ng buwan na lumulusot sa mga bintana ang nagsisilbing gabay. Habang naglalakad pabalik, napansin niya ang isang bahagyang nakabukas na pinto. Ang silid-aklatan ni Damian. Isang kakaibang lakas ang nagtulak sa kanya na sumilip. Sa ibabaw ng malaking lamesang gawa sa mahogany, may isang pilak na kwadro ng larawan na nasisinagan ng liwanag ng buwan. Lumapit si Sofia ng dahan-dahan, pinipigilan ang bawat tunog ng kanyang paghinga. Kinuha niya ang kwadro. Ang larawan ay nagpapakita ng isang masayang Damian, isang bersyon ng lalaki na hindi niya akalaing umiiral. Nakangiti ito, ang mga mata ay puno ng buhay at pag-ibig. At sa tabi nito, may isang magandang babae na nakasandal sa kanyang balikat. Napatakip ng bibig si Sofia upang pigilan ang isang pagsigaw. Ang babaeng nasa larawan, ang babaeng kayakap ni Damian na may suot na singsing, ay may eksaktong mukha, eksaktong mga mata, at eksaktong ngiti na mayroon si Sofia. Sino ang babaeng ito? At bakit siya kamukhang-kamukha ng isang simpleng nurse na tulad niya? Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng silid ni Sofia ay hindi nagdala ng init, kundi isang maagang paalala ng kanyang bagong bilangguan. Halos hindi siya nakatulog sa buong magdamag. Ang mukha ng babaeng nasa larawan sa silid-aklatan ni Damian ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Sino ang babaeng iyon? Bakit tila hiniram nito ang kanyang sariling mukha? Ngunit walang oras si Sofia para mag-isip ng malalim dahil bago pa man tumunog ang kanyang relo para sa oras ng paggising, isang marahas na katok sa kanyang pinto ang bumasag sa katahimikan. Nang buksan niya ito, nakatayo roon si Doña Esmeralda, suot ang isang mamahaling seda na duster, ngunit ang mukha ay tila ba handang maghasik ng bagyo. Sa tabi ng matanda ay may dalawang katulong na may dalang mga balde, basahan, at matatapang na sabong panlinis. Huwag mong isipin na dahil pinagtanggol ka ni Damian kagabi, ay maaari ka nang magpakarangya sa kama ko. Ang simula ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng poot. Ang isang Valderrama ay hindi nabubuhay sa libre. Dahil binayaran namin ang buhay ng tatay mo, dapat mong patunayan na karapat-dapat ka sa bawat sentimo. Ang buong kanang bahagi ng mansyon, pati na ang grand ballroom, ay kailangang kumislap bago magtanghali. At ikaw ang gagawa niyon, mag-isa. Tumingin si Sofia sa mga katulong na nakayuko lamang, halatang takot din sa bagsik ng matanda. Alam ni Sofia na bilang asawa ni Damian sa kontrata, wala sa kanyang tungkulin ang maging katulong, ngunit ang takot na baka bawiin ng matanda ang tulong para sa kanyang ama ang nagtulak sa kanya na tumango. Opo, gagawin ko po. Mahinahong sagot ni Sofia habang pinipilit na panatilihing tuwid ang kanyang tayo upang hindi maipakita ang kanyang panghihina. Sa sumunod na 4 na oras, ang buhay ni Sofia ay naging isang walang katapusang paghihirap. Lumuhod siya sa malamig na marmol,
kinuskos ang bawat sulok ng malawak na bulwagan at binuhat ang mabibigat na balde ng tubig. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pag-aalaga ng mga pasyente at paghawak ng hiringgilya, ay nagsimulang mamula at magsugat dahil sa matapang na kemikal ng sabon. Ngunit hindi siya dumaing. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay inialay niya para sa hininga ng kanyang ama. Habang naglilinis sa may hagdanan, isang batang katulong na nagngangalang Teresa ang aksidenteng nakabasag ng isang maliit na kristal na palamuti. Isang mamahaling florera ang nadulas sa kamay nito at dahan-dahang nagkadurog-durog sa sahig na lumikha ng matalim na tunog na bumasag sa katahimikan. Nagsimulang umiyak ang bata sa takot na mapalayas o saktan ni Doña Esmeralda. Ang matulis na bubog ay bumaon sa palad ng bata at ang dugo ay dahan-dahang pumatak sa marmol. Nakalimutan ni Sofia ang kanyang sariling pagod. Lumapit siya, kinuha ang kanyang malinis na panyo mula sa bulsa at maingat na hinawakan ang kamay ng bata. Sa pamamagitan ng kanyang malumanay na tinig at propesyonal na pagkilos, nilinis niya ang sugat at maingat na ibinalot ang panyo rito. Huwag kang matakot, Teresa. Ako ang magsasabi sa kanila na ako ang nakabasag. Ayusin natin ito, ha? Huwag kang iiyak. Bulong ni Sofia habang pinapahid ang luha ng bata. Ang kanyang puso ay napuno ng habag, isang patunay na kahit sa gitna ng sariling paghihirap, ang kanyang pagiging yata at tagapagtanggol ay hindi kailanman mawawala. Ngunit ang eksenang iyon ay naabutan ni Doña Esmeralda na pababa ng hagdan. Anong drama ito? Nagbabasag na nga kayo ng gamit. Nagpapanggap pa kayong mga biktima rito. Sigaw ng matanda habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sofia, akala mo ba ay madadaan mo ako sa mga pekeng luha na iyan? Linisin mo ang bawat bubog na iyan gamit ang sarili mong mga kamay. Lola, tama na. Ang boses ni Damian ay tila kulog na nagpatigil sa lahat. Kararating lang niya mula sa kumpanya, suot pa rin ang kanyang mamahaling suit, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang dilim habang nakatingin sa kanyang lola, at pagkatapos ay kay Sofia na kasalukuyang nakaluhod sa sahig habang may mga sugat din sa kamay. Damian, pinoprotektahan ko lang ang disiplina sa bahay na ito. Ang babaeng ito ay masyadong mapang-api sayad siya papapadinarang pihitsa. Ipinasok ko siya rito bilang asawa ko, Lola, hindi bilang alipin. Putol ni Damian, ang kanyang boses ay malamig, ngunit may autoridad na hindi maaaring baliin. Kung makikita siya ng media o ng aking mga kasamahan sa negosyo na nasa ganitong kalagayan, ano ang iisipin nila sa pamilya natin? Na hindi natin kayang buhayin ang asawa ko? Huwag mong sirain ang plano ko, Lola. Ngunit bago pa man makaramdam ng kaunting ginhawa si Sofia, lumingon sa kanya si Damian. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalala, kundi puro inis. At ikaw, Sofia, malamig na sabi ni Damian habang nakatingin sa kanyang mga sugatang kamay. Huwag mong ganyanin ang sarili mo para lang magmukha kang kaawa-awa sa harap ng mga tao. I paid you to look like a Valderrama, not a beggar. Kung gusto mong magpakamartir, huwag sa loob ng mansyon ko. Tumayo ka riyan at ayusin mo ang sarili mo. Ang mga salitang iyon ay tila mas masakit pa kaysa sa lahat ng panlalait ni Doña Esmeralda. Ang puso ni Sofia ay tila pinipiga. Ang lalaking ito na kanyang iniligtas mula sa kahihiyan
Sa harap ng kanyang lola ay siya pa mismong bumasag sa kanyang huling natitirang dangal. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na hindi niya hiniling na maglinis, kundi pinilit lamang siya. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na nakayanan ang bigat ng lahat. Ang matinding pagod, ang gutom, ang puyat, at ang emosyonal na hapdi ay sabay-sabay na sumalakay sa kanyang sistema. Naramdaman ni Sofia ang biglang panlalabo ng kanyang paningin, tila ba dahan-dahang binura ng dilim ang buong paligid. Ang mga boses sa kanyang paligid ay naging mahina at malabo. Ang kanyang tuhod ay nanghina at bago pa man siya tuluyang bumagsak sa malamig at matigas na marmol na sahig, naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na sumalo sa kanya. Para sa isang segundo, narinig niya ang boses ni Damian na may kakaibang tono. Hindi na ito malamig, kundi puno ng takot at pag-aalala. "Sofia! Sofia! Gumising ka!" At ang huling bagay na naramdaman niya bago tuluyang lamunin ng dilim ay ang init ng katawan ni Damian na mahigpit siyang yakap habang binuhat siya nito palayo sa malamig na sahig ng mansyon. Ang banayad na amoy ng mansanilya ang unang gumising sa natutulog na diwa ni Sofia. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at natagpuan ang sarili sa kanyang silid. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay puno ng sugat at paltos dahil sa matatapang na kemikal, ay maayos ng nabalot ng malinis na gasa. Sa tabi ng kanyang kama, sa ibabaw ng maliit na mesa, ay may nakalagay na isang maliit na lalagyan ng mamahaling pamahid para sa sugat. Isang uri ng gamot na alam niyang hindi kayang bilhin ng isang ordinaryong katulong sa mansyon. Pumasok si Manang Ising na may dalang maligamgam na sabaw. Sa pamamagitan ng malumanay nitong tinig, ipinaliwanag ng matanda na si Damian mismo ang nagbuhat sa kanya pabalik sa silid. At kahit pilit nitong itinago ang pag-aalala sa harap ng kanyang lola, hindi nito naiwasang utusan ang personal nitong doktor na gamutin ang mga kamay ni Sofia. Ang munting pamahid na iyon na iniwan sa tabi ng kanyang higaan ng walang anumang sulat ay tila isang maliit na liwanag sa madilim at malamig na mundong kanyang pinasok. Naramdaman ni Sofia ang isang bahagyang init sa kanyang puso, isang pag-asa na baka sa ilalim ng makapal na yelo ng pagkatao ni Damian ay may natitira pa ring kaunting awa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naparam ng sumunod na hapon. Habang naglalakad si Sofia sa pasilyo patungo sa silid-aklatan upang ibalik ang isang lumang libro ng mga halamang gamot, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina ni Damian. Alam niyang walang tao roon dahil umalis ang bilyonaryo para sa isang mahalagang pagpupulong sa kumpanya. Isang kakaibang kaba ang nagtulak sa kanya na pumasok. Habang nag-aayos siya sa ibabaw ng mesa, aksidente niyang nasagi ang isang drawer na hindi pala maayos na nakasara. Ang dahan-dahang pag-usog ng kahoy na drawer ay naging sapat upang mabulgar ang mga lihim na nakatago sa loob. Sa ibabaw ng mga papeles ay may isang lumang sulat na may selyo ng ospital. At sa tabi niyon ay isang dokumento ng pamilya Valderrama na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Kinuha ni Sofia ang sulat. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok nang mabasa ang pangalan ng kanyang sariling ama, Antonio Alcantara. Nakasaad sa dokumento na ang kanyang ama ay dating nagtatrabaho bilang pinuno ng seguridad sa isang lumang bodega ng pamilya Valderrama at ito ay tinanggal sa trabaho ng walang kaukulang benepisyo matapos akusahan ng pagnanakaw. Isang pagnanakaw na alam ni Sofia
na kailanman ay hindi magagawa ng kanyang marangal na ama. Ngunit ang mas nakahihindik-dangal ay ang pangalan ng isa pang taong nakapirma sa ibaba ng dokumento bilang saksi sa pagpapatalsik, Victor Valderrama. Bago pa man maunawaan ng kanyang isip ang lahat, isang malamig na anino ang dahan-dahang gumapang mula sa kanyang likuran. Ang marahang pagpihit ng doorknob ay lumikha ng banayad na tunog at nang lumingon si Sofia, nakatayo roon si Victor Valderrama, ang tiyo ni Damian. Ang lalaki ay may suot na mamahaling Amerikana, ngunit ang kanyang ngiti ay kasing lamig ng isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon upang tumuklaw. Masakit bang malaman ang katotohanan, Sofia? Ang boses ni Victor ay puno ng pekeng pakikiramay, tila isang kaibigan na may dalang lason. Huwag kang matakot sa akin. Matagal ko nang alam na ikaw ang anak ni Antonio. At alam ko rin kung bakit ka naririto. Ginagamit ka lang ni Damian. Napaatras si Sofia, hawak pa rin ang lumang sulat. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi mo ba tinatanong ang sarili mo kung bakit sa dinami-rami ng babae sa mundo, isang mahirap na nurse na tulad mo ang pinili niyang pakasalan sa pamamagitan ng kontrata? Lumapit si Victor. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tingnan mo ang larawang iyon sa tabi mo. Si Isabella. Ang namatay na kasintahan ni Damian 10 taon na ang nakalilipas sa isang aksidente na siya mismo ang may kasalanan. Kamukhang kamukha mo siya, Sofia. Para kay Damian, hindi ka asawa. Isa ka lang buhay na multo na ginagamit niya para patahimikin ang kanyang sariling konsensya at para makuha ang boto ng mga board members na naghahanap ng isang pamilyadong tao bilang pangulo. Ang bawat salita ni Victor ay tila isang mabigat na hampas sa dibdib ni Sofia. Ang misteryo ng larawan kagabi ay mayroon palang madilim at masakit na katotohanan. Siya ay isang penggulo lamang, isang anino ng nakaraan na binili para sa interes ng iba. Ngunit may magagawa ka, Sofia. Bulong ni Victor habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha. Tulungan mo ako. Ibigay mo sa akin ang mga personal na password ng computer ni Damian na nasa silid na ito. Kapag nakuha ko ang pamamahala sa kumpanya, titiyakin ko na hindi lang ang operasyon ng tatay mo ang babayaran ko. Bibigyan kita ng sapat na yaman para makalayo sa impyernong ito. Huwag mong hayaang gamitin ka ng isang lalaking pumatay sa sarili niyang kasintahan. Nalilito ang isip ni Sofia. Ang kanyang puso ay nagtatalo sa pagitan ng galit sa nalamang katotohanan tungkol sa kanyang ama at sa kanyang pagkatao, at sa takot sa masamang balak ng lalaking nasa harap niya. Tiningnan niya ang sulat na hawak niya, pagkatapos ay kay Victor. Ngunit ang hindi nila alam, sa labas ng pintuan, isang matikas na figura ang kasalukuyang nakatayo. Si Damian, na maagang nakauwi mula sa kanyang pagpupulong, ay napatigil nang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang tiyo sa loob ng kanyang sariling opisina. Sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto, nakita ni Damian si Sofia na hawak ang mga lihim na dokumento mula sa kanyang drawer habang seryosong nakikinig sa mga mungkahi ng kanyang mortal na kaaway na si Victor. Ang banayad ng ngiti ni Victor na puno ng tagumpay ay sumalubong sa paningin ni Damian. Tila ba sinasadya nitong gawing mukhang magkakampi sila ng kanyang bagong asawa. Ang kaunting init na nagsisimula sanang mabuo sa puso ni Damian para kay Sofia ay mabilis na napalitan ng isang nag-aalab na puot. Ang kanyang mga kamao ay naikubli sa kanyang bulsa. Ang kanyang panga ay nanginginig sa matinding galit. Ang hinala at ang sapa ng pagdududa ay muling lumitaw, mas maitim at mas malalim kaysa noon.
Ang babaeng inakala niyang iba sa lahat ay isa rin palang traidor na handang magbenta ng kanyang lihim sa unang pagkakataon na may mag-alok ng higit na malaking halaga. Ang tensyon sa loob ng silid-aklatan ay tila isang nakalambit na kable ng kuryente na handang pumutok anumang oras. Hindi na malaya ni Sofia ang presensya ni Damian sa labas. Ang kanyang isip ay okupado ng takot at kalituhan. Sa harap niya, nakangisi pa rin si Victor. Ang mga mata ay tila nakapako sa bawat galaw ni Sofia. Ano, Sofia? Handa ka na bang mamili sa pagitan ng iyong dignidad bilang anak ni Antonio at ng iyong pagiging alipin sa lalaking ito? Muling pangungulit ni Victor. Ang boses ay tila kanta ng sirena na humihila sa kanya sa bangin. Bago pa man makasagot si Sofia, ang pinto ng opisina ay marahas na bumukas ng malapad. Ang tunog ng dambuhalang pintong tumama sa dingding ay yumanig sa buong silid. Si Damian ay nakatayo sa bukana, ang kanyang anyo ay tila isang nagngangalit na bagyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa magkahalong dokumento sa kamay ni Sofia at sa mukha ni Victor na bahagyang nagbago ang kulay. Lumabas ka, Tiyo, utos ni Damian. Ang kanyang boses ay hindi sigaw, ngunit ang lamig niyon ay mas matindi pa sa yelo. At huwag na huwag mo nang susubukang tapakan ng pintong ito para kausapin ang asawa ko. Napangisi si Victor, isang ngiting puno ng pangungutya. Damian, nag-iingat lang ako para sa iyo. Baka kasi hindi mo alam ang tunay na kulay ng babaeng ito. Tumalikod si Victor nang may kasamang matikas na hakbang, tila isang taong nakapagtanim na ng binhi ng pagkawasak sa kanyang pamangkin. Naiwang magkaharap sina Damian at Sofia. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Dahan-dahang binitiwan ni Sofia ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hindi niya mapigilan. Damian, nakinig ka ba? Hindi ko sinasadya na makita ang mga dokumentong iyan. Sinusubukan lang niya akong Sinusubukan kanyang alukin ng yaman, hindi ba? Putol ni Damian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, tila isang leyon na pinalilibutan ng kanyang huli. Akala ko iba ka. Akala ko ang pagiging nurse mo ay nagturo sa iyo ng katapatan. Pero katulad ka rin pala ng lahat ng taong nakapaligid sa akin, gutom sa pera, handang magtaksil para sa presyong tama. Hindi ako traidor, Damian. Hindi ko tinanggap ang alok niya. Sigaw ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nagtubig sa pait at kahihiyan. Hindi mo alam ang pakiramdam na malamang ang tatay ko ay biktima ng pamilya niyo. Hindi mo alam ang sakit na malaman na isa lang pala akong anino ng babaeng pinalitan ko. Napatigil si Damian sa kanyang paglapit. Ang kanyang mukha ay naging estatwa ng kawalang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Kaya pala, kaya pala napakadali mong sumama sa akin dahil may galit ka palang itinatago. Kaya pala napakagaling mong magpanggap na maamo. Hinawakan ni Damian ang baba ni Sofia, hindi marahas, ngunit sapat upang mapilitan ang dalaga na tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Kung gusto mong manatili sa mansyong ito, kung gusto mong mabuhay ang tatay mo, huwag na huwag mo nang susubukang galawin ang anuman sa loob ng opisina ko. At huwag na huwag mo nang babanggitin ang nakaraan na wala kang alam. Iniwan ni Damian si Sofia na mag-isa sa silid-aklatan. Ang bawat hakbang ng lalaki palayo ay tila pagguho ng tulay na pilit nilang itinatayo sa nakaraang mga araw. Naglakad si Sofia patungo sa bintana, pinagmamasdan ang dapit hapon. Ang langit ay kulay kahel,
Tila nagpapaalala na ang bawat paglubog ng araw ay nagdadala ng bagong pagsubok. Habang pinapahid ang luha, napatingin siya sa isang maliit na sobre sa ibabaw ng lamesa na naiwan ni Victor, isang sobre na hindi niya napansin kanina. Nang buksan niya ito, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog, isang address ng isang tagong silid sa probinsya kung saan nakatago ang tunay na kontrata ng kanyang ama, isang ebidensya na maaring magpabagsak sa buong pamilya Valderrama. Naramdaman ni Sofia ang isang matinding kaba. Ito na ang susi sa kanyang kalayaan, ang susi para mailigtas ang kanyang ama mula sa utang na loob sa mga Valderrama. Ngunit ang pagkuha rito ay nangangahulugan ng direktang pagtataksil kay Damian. Hahayaan ba niyang manatiling alipin ng isang lalaking hindi marunong magtiwala? O kukunin niya ang pagkakataong ito upang mabawi ang lahat ng ninakaw sa kanyang pamilya, kahit pa ang kapalit ay ang pagkawasak ng mismong puso na pilit niyang inaalagaan? Sa ilalim ng nagbabadyang gabi, isang desisyon ang kailangang mabuo sa isipan ni Sofia. Isang desisyong magpapabago sa kapalaran nilang dalawa habang papalapit ang araw ng kanilang pagharap sa publiko sa darating na charity ball. Ang bawat paghinga ni Sofia sa loob ng mansyon ay tila paglanghap ng usok mula sa isang nasusunog na gusali. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay mukhang marangya ay unti-unti nang nagiging isang malamig na kulungan. Ang tanging nagbibigay ng init sa kanyang dibdib ay ang maliit na piraso ng papel na nakatago sa ilalim ng kanyang unan, ang susi sa katotohanan ng kanyang ama. Makalipas ang 2 araw, dumating ang araw ng charity ball. Ang mansyon ay nagmistulang isang entablado ng mga mapagpanggap. Ang mga tauhan ni Doña Esmeralda ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak at dekorasyon, habang ang mga tauhan ng media ay dumarating na upang kuhanan ng litrato ang masayang mag-asawa. Si Sofia ay dinala sa isang silid kung saan naghihintay ang mga stylist na ipinadala ni Damian. Isang mahaba at eleganteng gown na kulay pilak ang isinuot sa kanya. Nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin, halos hindi niya makilala ang babaeng nakatingin pabalik. Ang kanyang buhok ay maayos na nakataas. Ang kanyang mga mata ay bahagyang binigyan ng diin ng makeup at ang kanyang tindig ay nagbago. Ngunit sa ilalim ng lahat ng karangyaang ito, dama ni Sofia ang panginginig ng kanyang mga kamay. Huwag kang gagalaw ng marahas, Sofia. Ang boses ni Damian ay narinig niya mula sa pinto. Nakasuot ito ng isang tuxedo na kulay itim, napakaguwapo, ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Ngayong gabi, ang tanging tungkulin mo ay maging reyna sa harap ng mga bisita. Pagkatapos ng gabing ito, mag-uusap tayo tungkol sa iyong mga plano. Ang bawat salita ni Damian ay may kasamang banta. Ramdam ni Sofia ang talim ng bawat kataga, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa kanyang isip, nagbabadyang ang plano. Kailangan niyang makatakas sandali sa party upang puntahan ang address na nakasulat sa papel ni Victor. Iyon ang tanging paraan upang matapos na ang lahat ng ito. Pagdating sa hotel kung saan gaganapin ang party, ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ang mga tao ay nakasuot ng mamahaling alahas at mga ngiting artipisyal. Sa gitna ng lahat, si Damian ay tila isang hari, ngunit ang kanyang kamay na nakapulupot sa bewang ni Sofia ay mahigpit, isang paalala na siya ay pag-aari nito. Huwag kang lalayo sa tabi ko, bulong ni Damian habang may mga reporter na kumukuha ng larawan sa kanila.
Ang bawat kilos mo ay binabantayan ng media. Huwag mong sirain ang reputasyon ng mga Valderrama. Sa gitna ng sayawan, habang ang musika ay dahan-dahang tumutugtog, ang mga bisita ay nagbubulungan tungkol sa ganda ni Sofia. Si Victor, na nakatayo sa di kalayuan, ay pinagmamasdan sila ng may kakaibang ngiti. Biglang, isang pagkakataon ang dumating nang tawagin si Damian ng ilang mga business partner para sa isang mahalagang pag-uusap sa balkonahe. Manatili ka rito. Huwag kang aalis sa harap ng mga taong ito, utos ni Damian bago siya iwan. Ito na ang pagkakataon ni Sofia. Gamit ang pagpapanggap na kailangan niyang pumunta sa powder room, mabilis na lumakad si Sofia palayo sa ballroom. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala sa kanya. Sa bawat hakbang niya palayo sa liwanag ng ballroom, mas lalong lumalalim ang dilim ng pasilyo ng hotel. Nang makarating siya sa service exit, isang anino ang humarang sa kanyang dinaraanan. Si Victor. Alam ko na ang balak mo, Sofia. Wika ni Victor habang dahan-dahang lumalapit. Gusto mong puntahan ang lugar na iyon, hindi ba? Pero huwag kang magkakamali. Hindi ka makakalabas ng hotel na ito nang hindi ka nakikita ng mga tauhan ni Damian. Ang tanging paraan para makuha mo ang ebidensya ay kung ako ang magdadala nito sa iyo. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagdududa. Ano ang makukuha mo sa pagpapabagsak kay Damian? Ang kapangyarihan na dapat ay sa akin na 10 taon pa ang nakalilipas, sagot ni Victor. Ngunit huwag mong isipin na ginagawa ko ito para sa iyo. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Kapag nakuha ko ang korporasyon, lalaya ang ama mo at lalaya ka rin. Nang biglang magkaroon ng kaguluhan sa labas ng pintuan. Ang mga sigaw ng mga reporter at ang malakas na boses ng mga security guards ay umaling-aungaw. Si Damian ay naglalakad na papalapit sa direksyon ng service exit. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi na maitatago. Sofia! Sigaw ni Damian nang makita siya sa labas ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita ang presensya ni Victor sa tabi ng kanyang asawa. Sa gitna ng kaguluhan, isang pagpipilian ang kailangang gawin ni Sofia. Haharapin ba niya si Damian at sasabihin ang totoo? O magtitiwala siya sa isang lalaking ang hangad lamang ay ang pagkawasak ng lahat ng bagay? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang oras, at ang kapalaran ni Sofia ay nakabitin sa isang manipis na sinulid. Ang atmosfera sa loob ng hotel ay biglang nagbago mula sa pagiging marangya patungo sa pagiging nakakasakal. Ang bawat mata ng mga nasa ballroom ay nakatuon na kina Sofia, Victor, at Damian. Ang boses ni Damian ay punong-puno ng awtoridad at galit na halos magpanginig sa mga gwardya sa paligid. Bumalik ka sa loob, Sofia. Ngayon din, utos ni Damian. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hampas ng hangin. Hindi niya nilingon si Victor. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa pagtataksil na sa tingin niya ay ginagawa ng kanyang asawa. Bago pa man makasagot si Sofia, mabilis na lumapit si Victor at hinawakan ang braso ng dalaga, tila ba nagpapanggap na nagmamalasakit. Damian, huwag kang maging malupit sa kanya. Hindi mo ba nakikita? Hindi na niya kayang tiisin ang mga krimen mo laban sa kanyang pamilya. Isang mabilis at marahas na galaw ang ginawa ni Damian. Hinablot niya si Sofia mula sa pagkakahawak ni Victor at iniharap ito sa kanya. Ang mga mata ni Damian ay puno ng pait. Krimen? Anong alam mo, Sofia? Nakikinig ka sa mga kasinungalingan ng lalaking ito sa halip na magtiwala sa akin.
Damian, hindi mo maintindihan. Pabulong na sagot ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nag-uunahan sa pagtulo ng luha. Hindi mo alam ang ginawa niyo sa tatay ko. Ngunit hindi na nakinig si Damian. Hinila niya si Sofia pabalik sa loob ng hotel, malayo sa mga mata ng publiko, hanggang sa marating nila ang isang pribadong silid na malapit sa kusina. Pagpasok nila, marahas na binitiwan ni Damian ang braso ng dalaga. Sapat na ang palabas na ito, wika ni Damian habang hinahabol ang kanyang hininga. Ilang sandali pa, isang katulong ang kumatok at naghatid ng hapunan. Isang formal na request ni Damian bago pa magsimula ang party. Inilapag ng katulong ang mga pagkain, kabilang ang isang baso ng mamahaling wine at mabilis na lumabas. Ang silid ay nabalot ng nakakapanghinang katahimikan. Kumain ka, utos ni Damian. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig. Pagkatapos nito, mag-uusap tayo. Kung talagang inosente ka, patunayan mo. Pinilit ni Sofia na kumain, bagaman ang kanyang lalamunan ay parang may nakabara na kung ano. Habang umiinom siya ng wine, nakita niya si Damian na nakatingin sa malayo, ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang mundo. Ngunit sa bawat paghigop ni Sofia, naramdaman niya ang isang kakaibang pait na naiiba sa karaniwang lasa ng alak. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang kanyang mga kamay ay naging manhid. Hindi lang iyon. Sa kabilang panig ng silid, si Damian ay nakahawak na rin sa kanyang ulo, ang kanyang mukha ay namumutla. Sofia, anong nilagay mo sa pagkain? Tanong ni Damian, ang kanyang boses ay paos at nanghihina. Hindi, hindi ko alam. Pabulong na sagot ni Sofia habang bumabagsak ang baso mula sa kanyang kamay. Ang pagtama ng baso sa sahig ay hindi narinig dahil sa biglang paghina ng kanyang pandinig. Sa labas ng silid, isang anino ang dahan-dahang lumakad palayo. Si Doña Esmeralda, kasama ang isang tauhan, ay pinagmamasdan ang pintuan. Alam ng matanda na ang mga dokumentong hawak ni Sofia ay isang banta at ang pagkakaroon ng aksidente sa hapunan ay isang paraan upang linisin ang kanyang pamilya sa anumang iskandalo. Sa loob ng silid, si Sofia at Damian ay kapwa bumagsak sa sahig. Sa huling sandali ng kanyang malay, nasilayan ni Sofia ang mukha ni Damian na nakatingin sa kanya, hindi na may galit, kundi may halong pagsisisi. Hinawakan ni Damian ang kamay ni Sofia, isang mahigpit na hawak na tila nagsasabing sa kabila ng lahat ng hidwaan, sa sandaling ito, sila ay parehong biktima ng parehong kamay na nagpapatakbo sa mansyong ito. Ang liwanag ng silid ay dahan-dahang naglaho at ang tanging natira ay ang malamig na sahig at ang malabong hininga nilang dalawa na unti-unting naghihiwalay sa mundong puno ng kasinungalingan. Ang kadiliman ay tila isang malawak na karagatan na humihigop sa malay ni Sofia. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, tila naririnig niya ang mga bulong ng nakaraan, ang tinig ng kanyang ama na humihingi ng katarungan, at ang mapait na halakhak ni Doña Esmeralda na tila musika ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng kawalan, may isang bagay na nagpapanatili sa kanya. Ang init ng kamay na nakahawak sa kanya. Kahit sa gitna ng laso na dumadaloy sa kanyang ugat, ang hawak na iyon ay tila isang angkla na pilit siyang binabalik sa daigdig ng mga buhay. Nang dahan-dahang imulat ni Sofia ang kanyang mga mata, ang puting kisame ng isang pribadong silid sa ospital ang sumalubong sa kanya. Amoy gamot, amoy antiseptiko,
ang amoy ng kanyang propesyon, ang amoy ng lugar kung saan siya nagpapakapagod para sa buhay ng ibang tao. Hindi niya alam kung gaano nakatagal siyang walang malay, ngunit ang kanyang katawan ay mabigat, tila nililok mula sa tingga. Sa kabilang bahagi ng silid, nakita niya si Damian. Ang bilyonaryo ay nakahiga rin, nakakabit ang mga tubo sa kanyang braso. Ang kanyang mukha, na dati ay laging nakakunot at puno ng pagmamataas, ay payapa at tila binalot ng kahinaan. Sa tabi nito, nakita ni Sofia ang isang doktor na seryosong nag-uusap sa telepono, ang tinig ay puno ng pag-aalala. Mabuti at gising ka na, boses ni Manang Ising ang narinig ni Sofia. Ang matanda ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama, ang mga mata ay puno ng luha. Huwag kang mag-alala, ligtas kayo. Sadyang malakas ang epekto ng lason, ngunit maaga kayong naisugod rito. Sino, sino ang may gawa nito? Pabulong na tanong ni Sofia, ang boses ay paos at mahina. Hindi agad sumagot si Manang Ising. Tumingin lang ang matanda sa direksyon ni Damian at pagkatapos ay bumaling muli kay Sofia na may halong babala. Huwag kang magtanong ng mga bagay na maaaring maglagay sa iyo sa mas malaking panganib. Ang mahalaga, buhay kayo. Pero tandaan mo, Sofia, sa mansyong iyon, ang pagkain ay hindi na pagkain, ito ay naging sandata. Habang unti-unting bumabalik ang lakas ni Sofia, ang bawat segundo ay naging mahalaga. Alam niyang ang pagkalason sa kanila ay hindi isang aksidente. Ito ay isang mensahe. Isang mensahe na nagsasabing hindi sila dapat magkasundo. Ang katotohanang nakabaon sa nakaraan ng kanilang mga pamilya ay masyadong delikado para sa mga taong nasa kapangyarihan. Ilang oras pa ang lumipas, dahan-dahang iminulat ni Damian ang kanyang mga mata. Ang unang bagay na kanyang hinanap ay si Sofia. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, wala na ang galit na nakita ni Sofia noong gabing iyon sa silid-aklatan. Sa halip, ang mga mata ni Damian ay puno ng pagkalito, pagsisisi, at isang uri ng takot na hindi niya pa kailanman nasilayan. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Damian, ang kanyang boses ay mahina ngunit may diin. Bakit ka uminom ng alak na alam mong maaaring may lason? Hindi ko alam na may lason, sagot ni Sofia habang pinipilit na umupo. At kahit alam ko, Damian, hindi ko hahayaang mamatay ka ng mag-isa. Ang pahayag na iyon ay tila isang kidlat na tumama sa dibdib ni Damian. Sa loob ng maraming taon, siya ay pinalaki sa paniniwalang ang bawat tao sa kanyang paligid ay may kapalit, na ang bawat serbisyo ay may presyo. Ngunit ang babaeng ito, ang babaeng itinuring niyang alipin, ay handang itaya ang sarili niyang hininga para sa kanya. Bakit? Tanong muli ni Damian, ang kanyang boses ay nanginginig. Pagkatapos ng lahat ng panlalait ko sa iyo, pagkatapos ng lahat ng pagdududa ko sa iyo, dahil kahit gaano mo ako pagmalupitan, Damian, hindi ako katulad mo. Sagot ni Sofia, ang kanyang mga mata ay tuwid na tumitingin sa bilyonaryo. Hindi ko kayang tumingin sa taong naghihingalo at pabayaan lang siya. Iyan ang turo ng tatay ko. Iyan ang turo ng buhay ko. Sa sandaling iyon, ang pinto ng ospital ay bumukas ng malakas. Pumasok ang mga abogado ng kumpanya at ang ilan sa mga board members. Kasunod si Victor na may peking pag-aalala sa kanyang mukha. Damian, salamat sa Diyos at gising ka na, sigaw ni Victor sabay lapit sa kama. Nakakalungkot ang nangyari, ngunit ayon sa mga pagsusuri, ang pagkain ay galing sa mga supplies na pinili ng iyong asawa.
Mukhang kailangan na nating magdesisyon tungkol sa kanyang posisyon sa mansyon. Ang bawat salita ni Victor ay isang bagong pag-atake. Ginamit na naman nila ang lason upang palabasing si Sofia ang salarin. Tumingin si Sofia kay Damian, naghihintay kung maniniwala na naman ba ito sa kasinungalingan ng kanyang tiyo o kung sa pagkakataong ito, ang kanilang paghihirap ay magiging tulay upang magkaisa sila laban sa tunay na kalaban. Ang katahimikan sa loob ng silid ng ospital ay naging napakabigat. Tila may mga aninong nakamasid sa bawat paghinga ni na Sofia at Damian. Ang mga abogado at si Victor ay nakatayo sa paanan ng kama, nakatingin kay Damian na parang mga buwitreng naghihintay sa pagbagsak ng biktima. Ang bawat segundo ay tila isang dekada. Dahan-dahang huminga ng malalim si Damian. Bagaman nanghihina pa ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay unti-unting nagliyab sa isang matalim na liwanag. Tumingin siya kay Victor, hindi na bilang isang pamangking sumusunod, kundi bilang isang pinunong handang magpataw ng parusa. Tiyo, wika ni Damian, ang boses ay mababa, ngunit may autoridad na nagpatahimik sa buong silid. Hindi mo kailangang mag-alala sa desisyon ko. Alam ko kung sino ang may hawak ng mga susi sa supplies ng mansyon. At alam ko rin kung sino ang may pinakamalaking makukuha kung sakaling mawala ako sa posisyong ito. Bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ni Victor, ngunit mabilis niyang naitago ito sa ilalim ng isang mapait na ngiti. Damian, sa tindi ng lason na nakita sa inyo, ang asawa mo ang huling humawak sa pagkaing iyon. Huwag mong hayaang bulagin ka ng iyong damdamin. Hindi na naghintay si Damian ng sagot. Labas. Lahat kayo. Utos niya. Nang hindi makagalaw ang mga abogado, muli siyang nagsalita, mas matigas at mas madiin. Labas. Nang tuluyang mapag-isa ang dalawa, muling bumaling si Damian kay Sofia. Ang silid ay nabalot ng dilim ng gabi. Tanging ang malabong liwanag mula sa labas ng bintana ang nagsisilbing gabay sa kanilang mga mukha. Sofia, panimula ni Damian, ang kanyang boses ay hindi na ang malamig at mayabang na tono na nakasanayan ni Sofia. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ko, bakit ka nananatiling matatag? Napatingin si Sofia sa kisame, pilit na pinipigilan ng bigat sa kanyang dibdib. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Damian. Pareho tayong bilanggo ng mga taong nagmamahal sa kapangyarihan higit pa sa pamilya. Pareho tayong biktima ng mga lihim na hindi natin sinimulan. Lumapit si Damian ng bahagya, pilit na iniabot ang kanyang kamay patungo sa kamay ni Sofia. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas ang dalaga. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo, isang simpleng haplos na naglalaman ng libu-libong emosyong hindi kayang bigkasin ng mga salita. May mga bagay na hindi mo alam tungkol sa gabi ng aksidente ni Isabella. Pabulong na pag-amin ni Damian, ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng hangin. Hindi ko siya pinatay. Si Victor ang nasa loob ng sasakyan. Siya ang nagmaneho at pinilit niya akong akuin ang kasalanan kapalit ng buhay ng aking ina na noon ay hawak niya sa ospital. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko siya maiwan, kung bakit kailangan kong sundin ang bawat gusto niya. Natigilan si Sofia. Ang lahat ng katanungan sa kanyang isipan ay nabigyan ng sagot. Ang lalaking ito na inakala niyang malupit ay isa palang lalaking pasan ang kasalanan ng iba sa loob ng 10 taon. Ang kanyang pagkamuhi ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na awa. Damian, sambit ni Sofia,
Ang kanyang tinig ay puno ng lambot. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa. Ang mga ebidensyang hinahanap ko, ang mga dokumentong nakatago sa probinsya, iyon ang susi para palayain tayo pareho. Panganib iyon, Sofia. Maari kang mamatay. Ani Damian, ang kanyang mga mata ay puno ng takot para sa kaligtasan ng babaeng nasa kanyang harapan. Mas mabuti nang mamatay na may dangal kaysa mabuhay na bilanggo sa sarili nating tahanan, sagot ni Sofia. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Dahan-dahang inilapit ni Damian ang kanyang mukha sa mukha ni Sofia. Ang bawat hininga ay naghahalo sa hangin. Walang pangangailangan para sa marahas na emosyon, tanging ang pangangailangan para sa pag-asa at paghilom ang naroon. Ang kanilang mga noo ay nagdikit. Isang sandali ng pagtitiwala sa gitna ng isang mundong puno ng pagkukunwari. Sa dilim ng silid, ang kanilang mga pusong dati ay magkahiwalay ay nagsimulang tumibok sa iisang ritmo. Ito na ang simula ng kanilang paghihiganti, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng katotohanang matagal na nilang ikinulong sa loob ng kanilang mga dibdib. Ang mga sumunod na araw ay naging isang maselang laro ng pagpapanggap. Sa loob ng mansyon, si Sofia at Damian ay kailangang magmukhang magkaaway pa rin sa harap ni Doña Esmeralda at ni Victor upang hindi mahalata ang kanilang alyansa. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa ay unti-unting yumayabong. Isang gabi, habang nagpapanggap na nag-aayos ng mga gamit sa loob ng silid ni Damian, isang lihim na mensahe ang nakarating sa kanila. Ang address sa probinsya ay hindi lamang basta imbakan ng dokumento. Iyon ay isang tagong opisina na pag-aari ni Victor kung saan nakatago ang mga ledger ng kanyang mga illegal na transaksyon. Kailangang makuha ang mga papeles na iyan bago ang board meeting sa susunod na linggo. Pabulong na wika ni Damian habang kunwaring nagbabasa ng libro, ang kanyang boses ay sadyang mahina. Ngunit delikado ang lugar. Ang mga gwardyang nakabantay roon ay hindi mga ordinaryong tauhan. Sila ay mga taong tapat kay Victor. Ako ang kukuha, sagot ni Sofia nang walang pag-aalinlangan. Hindi ako paghihinalaan ng mga gwardya dahil akala nila ay wala akong alam. Maaari akong magpanggap na may kailangang kunin para sa iyo. Tumingin si Damian kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Isang emosyong hindi niya akalaing mararamdaman muli. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa balat ni Sofia. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung mapapahamak ka dahil sa akin. Hindi ito para sa iyo lamang, Damien, sagot ni Sofia. Ang boses ay puno ng determinasyon. Ito ay para sa katotohanan, para sa tatay ko, at para sa iyong kalayaan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pintuan ng silid ay dahan-dahang bumukas. Si Victor ay nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay mapanuri, tila isang mangangaso na nakahanap ng kanyang biktima. Ang hangin sa silid ay tila tumigil sa pagdaloy. Nakakaantig naman ang inyong pag-uusap, wika ni Victor. Ang kanyang ngiti ay nakakakilabot. Damian, akala ko ba ay wala kang tiwala sa babaeng ito? Bakit tila yata mas malalim na ang inyong ugnayan kaysa sa nakasaad sa kontrata? Mabilis na bumitaw si Sofia, ngunit hindi na maitatago ang katotohanan. Si Victor ay may hawak na isang maliit na device,
Isang recorder na nakatago sa loob ng isang plorera sa sulok ng silid. Narinig niya ang lahat. Wala kang mapapala rito, Tyo, sagot ni Damian habang tumatayo. Ang kanyang tindig ay puno ng tapang. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ikaw ang nagmaneho noong gabing iyon. Natawa si Victor ng malakas, isang tawa na walang bakas ng pagsisisi. At sa tingin mo, maniniwala sila sa iyo? Ang isang bilyonaryong may madilim na nakaraan laban sa isang tapat at iginagalang na tiyo? Sofia, nagkamali ka ng pinili. Biglang lumapit si Victor kay Sofia at hinawakan ito sa braso ng marahas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Dahil sa katapatan mo sa kanya, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa iyo. Hindi lang ang tatay mo ang mawawala, kundi ang mismong buhay mo. Sa isang iglap, nagkaroon ng kaguluhan. Isang grupo ng mga tauhan ni Victor ang biglang pumasok sa silid. Si Damian, kahit pa nagpapagaling pa mula sa lason, ay humarang sa harap ni Sofia. Nagsimula ang isang maikling gulo. Ang mga gamit ay nagbagsakan, ang mga kristal ay nagkadurog-durog sa sahig. Ang bawat suntok at pag-ilag ay tila isang sayaw ng kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, nakakuha ng pagkakataon si Sofia na makalapit sa mesa kung saan nakatago ang mga susi ng mansyon. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang malakas na tunog ng pagtama ng isang matigas na bagay sa ulo ang umalingaw-ngaw. Si Damian ay bumagsak sa sahig, ang kanyang ulo ay may dumadaloy na malapot na dugo. Damian! Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay punong-puno ng takot. Tumayo si Victor sa ibabaw ng walang malay na si Damian habang nakatingin kay Sofia na ngayon ay nakagapos na ng mga tauhan. Ngayon, Sofia, tingnan natin kung paano ka maililigtas ng iyong pag-ibig. Ang silid ay muling nabalot ng katahimikan, tanging ang mabigat na hininga ni Sofia at ang mahinang pagtulo ng dugo ni Damian ang maririnig. Ang plano ay naglaho at ang panganib ay mas lalong tumindi. Ang pag-ibig na nagsisimula pa lamang nilang buuin ay naharap sa pinakamadilim na pagsubok. Ang mansyon ng mga Valderrama ay naging isang malamig na bilangguan. Matapos ang naganap na gulo sa silid ni Damian, si Sofia ay ikinulong sa isang maliit na bodega sa ilalim ng lupa. Isang madilim at maamoy-amag na lugar na dati imbakan lamang ng mga sirang kagamitan. Ang tanging liwanag na pumapasok ay nagmumula sa maliit na siwang ng pinto, isang paalala na ang mundo sa labas ay patuloy na umiikot habang ang kanyang buhay ay tila huminto. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang imahe ni Damian na bumabagsak sa sahig, ang kanyang ulo na nababalot ng dugo, ay patuloy na humahabol sa kanyang diwa. Hindi siya makatulog. Ang bawat pagpatak ng tubig mula sa kisame ay tila bawat tibok ng kanyang pusong puno ng pangamba. Buhay kaya siya? Nagising kaya siya? Ang mga tanong na iyon ay parang mga tinik na paulit-ulit na sumusugat sa kanyang isipan. Kinabukasan, bumukas ang mabigat na pinto. Hindi si Victor ang pumasok, kundi si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay hindi na mapanghusga, kundi puno ng isang uri ng awa na mas nakakatakot pa kaysa sa poot. Sofia, wika ng matanda habang dahan-dahang lumalapit. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang pagmamahal na hindi ko inakalang makikita ko sa mga mata ng aking apo. Tiningnan siya ni Sofia ng may pagtataka. Doña Esmeralda, kung may puso pa kayo, pakisuyo. Tulungan niyo si Damian. Si Victor, siya ang tunay na kalaban. Alam ko, tugon ni Doña Esmeralda.
Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit masyado ng malalim ang pagkakabaon ni Victor sa kumpanya. Si Damian ay nasa ICU at sinabi ng mga doktor na critical ang kanyang kondisyon. Ginamit ni Victor ang pagkakataong ito upang palabasin na ikaw ang may kasalanan sa lahat. Ang paglason, ang pagtataksil, at pati na ang pagtatangkang pagpatay sa aking apo. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal. Si Sofia, ang babaeng walang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng kanyang ama, ay ginawa na ngayong scapegoat. Ang kanyang pagkatao ay binuwag ng mga kasinungalingan ni Victor. "Kailangan mong lumabas dito," sabi ng matanda habang naglalabas ng isang susi mula sa kanyang bulsa. "May inihanda akong sasakyan sa likod ng mansyon. Umalis ka na, Sofia. Tumakas ka bago pa dumating ang mga pulis na tinawag ni Victor para arestuhin ka." "Hindi ako aalis!" Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Hindi ko iiwan si Damian sa gitna ng panganib. Kung tatakas ako, tatanggapin ko ang paratang ni Victor. Kailangan kong lumaban." "Labanan? Paano ka lalaban kung ikaw ang nakakulong?" tanong ng matanda. "Ang tanging paraan para maligtas si Damian ay kung mailalayo kita sa paningin ni Victor. Kapag wala ka na rito, mawawalan siya ng dahilan para saktan pa ang apo ko. Iyon ang tanging paraan para manatiling buhay si Damian." Sa gitna ng pagtatalo, isang malakas na ingay ng mga sasakyan ang narinig mula sa labas. Ang mga sasakyan ng mga pulis. Ang oras ng pagpapasya ay dumating na. Ang puso ni Sofia ay nagwawala sa pagitan ng kanyang kagustuhang manatili para kay Damian at ang katotohanang baka ang pag-alis niya ang tanging paraan upang bigyan ito ng pagkakataong mabuhay. Dinala siya ni Doña Esmeralda sa likurang bahagi ng mansyon. Sa dilim ng gabi, ang makina ng isang simpleng sasakyan ay umandar. Bago tuluyang sumakay, huminto si Sofia at tumingin sa mataas na bintana ng silid ni Damian sa ECU. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding pangungulila. "Damian, huwag kang susuko," bulong niya sa hangin. Pagtakbo ng sasakyan palayo sa mansyon, isang malaking truck ang biglang humarang sa daan. Ang liwanag ng mga headlight ay nakakasilaw, at ang sunod-sunod na pagpreno ay lumikha ng nakakabinging tunog sa katahimikan ng gabi. Mula sa loob ng truck, lumabas ang mga tauhan ni Victor. Ang pag-asa na inakala niyang hawak na niya ay muling naglaho sa isang iglap. Ang bitag ni Victor ay mas malalim kaysa sa kanyang inakala. Sa gitna ng dilim, habang papalapit ang mga lalaking may hawak na baril, napagtanto ni Sofia. Ang tunay na laban ay hindi sa loob ng mansyon, kundi sa mismong mga kalsadang naglalayo sa kanya sa taong kanyang iniibig. Ang liwanag mula sa mga headlight ng truck ay tila mga matatalim na espada na humiwa sa kadiliman, direktang nakatutok sa sasakyang kinalululanan ni Sofia. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng takot, isang kaisipan ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya maaring mamatay rito, hindi kung ang buhay ni Damian ay nakasalalay sa mga dokumentong kanyang hawak. Bago pa man makalapit ang mga tauhan ni Victor, mabilis na pinihit ni Sofia ang manibela at ipinatakbo ang sasakyan sa isang makipot na eskinita na tanging ang mga lokal lamang ang nakakaalam. Ang bawat liko ay mabilis at mapanganib. Ang mga gulong ay naglalabas ng tunog ng pagkiskis sa semento habang pilit na humahabol ang mga sasakyan ng mga kalaban.
Habang nagmamaneho, kinuha ni Sofia ang kanyang cellphone. Sa gitna ng gulo, isang tawag ang kanyang natanggap mula sa pribadong numero ni Damian. Sofia, nasaan ka? Boses ito ni Damian, mahina at pautal-utal, ngunit puno ng pag-aalala. Damian, gising ka na, sigaw ni Sofia. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Nasa panganib ako. Hinahabol nila ako. Victor is trying to silence me. Huwag kang hihinto, Sofia. Pumunta ka sa lumang warehouse sa daan ng San Jose. Nandoon ang mga pulis na pinagkakatiwalaan ko, hindi yung mga binayaran ni Victor, utos ni Damian. At Sofia, makinig ka. Ang ebidensya, ang tunay na kontrata na nakatago sa address na ibinigay ni Victor, hindi iyon simpleng papeles. Iyon ang mga pirma niya na nagpapatunay sa lahat ng ilegal na operasyon niya sa loob ng 10 taon. Ingatan mo iyon. Sa bawat salita ni Damian, tila nabibigyan ng bagong kahulugan ang kanyang misyon. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang ama o sa kanyang sariling buhay. Ito na ang laban para sa hustisya. Habang papalapit siya sa warehouse sa San Jose, napansin ni Sofia na huminto na ang mga sasakyang humahabol sa kanya. Ang mga lalaking nakaitim ay tila nag-atubili. Sa di kalayuan, nakita niya ang mga asul na ilaw ng mga sasakyan ng pulis na papalapit. Ngunit hindi ito ang mga pulis na inaasahan niya. Ang mga bumaba sa sasakyan ay mga taong may suot na unipormeng sadyang idinisenyo upang magmukhang awtoridad. Ngunit ang kanilang mga mukha ay pamilyar kay Sofia. Sila ang mga tauhan ni Victor. Ang bitag ay mas malaki pa sa kanyang inakala. Hindi lamang siya hinahabol, siya ay idinidirekta patungo sa isang lugar kung saan walang makakarinig sa kanyang mga sigaw. Nang tumigil ang sasakyan ni Sofia sa harap ng abandonadong gusali, lumabas siya. Hawak ang bag na naglalaman ng mga dokumento. Nakaharap sa kanya si Victor, kasama ang isang hukbong handang tumapos sa lahat. Napagod ka na ba, Sofia? Wika ni Victor habang dahan-dahang lumalapit, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasamaan. Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin? Sa gabing ito, ang kwento ng isang nurse na nagtangkang pumatay sa isang bilyonaryo ay matatapos na. Hindi ako papayag, sagot ni Sofia, ang boses ay matatag. Itinaas niya ang bag na kanyang hawak. Ang katotohanan ito ay hindi mamamatay sa gabing ito, kahit pabuhay ko ang maging kabayaran. Bago pa man makalapit si Victor, isang malakas na tunog ng sirena ang bumasag sa hangin. Hindi isang sirena ng mga tauhan ni Victor, kundi ang tunay na sirena ng National Bureau of Investigation. Ang mga tauhan ni Damian, kasama ang tunay na mga awtoridad, ay biglang lumitaw mula sa paligid ng warehouse. Ang mukha ni Victor ay unti-unting namutla. Ang kanyang mga tauhan ay nag-atubili, hindi alam kung sino ang susundin. Si Sofia, sa gitna ng lahat ng ito, ay tila isang matatag na tore. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang hamak na nurse patungo sa pagiging susi ng katarungan ay nasa rurok na ng katuparan. Ang katotohanang matagal nang ibinaon ng mga Valderrama ay sa wakas sisibol na sa liwanag. Ang liwanag ng mga flashlight ng mga awtoridad ay nagsilbing liwanag ng katotohanan na bumasag sa kadiliman ng gabi. Ang mga tauhan ni Victor ay nagkanya-kanya ng takbo. Ang kanilang katapatan sa kanilang amo ay mabilis na naglaho nang makita ang panganib. Si Victor, na kanina lamang ay puno ng kayabangan, ay ngayon ay nanliliit sa gitna ng mga pulis na unti-unting pumapalibot sa kanya. Victor Valderrama,
Ikaw ay inaresto sa ilalim ng mga kasong pagtatangkang pagpatay, malawakang pandaraya, at pag-uutos ng krimen. Ang boses ng opisyal ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Nang pusasan si Victor, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin kay Sofia. Ang puot na nakaguhit sa kanyang mukha ay hindi naglaho, ngunit sa likod nito ay ang pagtanggap na natalo na siya ng babaeng dati niyang minamaliit. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng mga awtoridad, isang huling tingin ang ibinigay niya sa paligid. Ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho na parang usok. Si Sofia, sa kabilang banda, ay nanatiling nakatayo sa gitna ng warehouse. Hawak pa rin ang bag na naglalaman ng mga dokumento. Ang bigat ng kanyang daladalang pasanin sa mga nakaraang buwan ay unti-unting gumaan. Hindi na siya ang Sofia na pumasok sa mansyon bilang isang alipin. Siya na ngayon ang babaeng nagdala ng hustisya. Hindi nagtagal, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng warehouse. Bumukas ang pinto at lumabas si Damian. Bagaman maputla pa ang kanyang mukha at may benda pa sa kanyang ulo, ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagdududa, ay ngayoy sumasalamin sa isang malalim na paghanga at pasasalamat. Sofia, tawag niya. Ang boses nito ay puno ng emosyon na hindi na kayang itago. Tumakbo si Sofia papalapit sa kanya at sa pagkakataong ito, hindi na sila pinaghihiwalay ng mga kontrata o ng mga nakatagong lihim. Ang kanilang pagyakap sa gitna ng warehouse ay tila isang pahayag na ang lahat ng hirap ay may katapusan. Nagawa natin, Damian, bulong ni Sofia habang nakasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Tapos na ang lahat. Salamat, sagot ni Damian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat dahil hindi ka bumitaw. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Mula ngayon, hindi na kita ituturing na asawa sa kontrata, kundi bilang aking katuwang sa buhay, kung papayagan mo ako. Ang kanilang pagbabalik sa mansyon ay hindi na bilang magkalaban, kundi bilang mga taong nagtagumpay sa pagharap sa kanilang mga demonyo. Pagdating nila, sinalubong sila ni Doña Esmeralda sa pintuan. Ang matanda, na dati mapanghusga, ay tumingin kay Sofia ng may halong paggalang. Iniligtas mo ang pangalan ng pamilyang ito, Sofia, wika ng Donya. Patawarin mo ako sa aking mga naging trato sa iyo. Nakita ko ang iyong katapatan at iyan ang isang bagay na hindi nabibili ng kahit anong yaman. Sa loob ng mansyon, ang mga tauhan ay naghihintay, hindi bilang mga alipin, kundi bilang mga taong saksi sa pagbabago ng kanilang mga Panginoon. Ang bawat sulok ng mansyon na dati puno ng lamig ay tila nagkaroon ng bagong buhay. Ang mga dokumentong nakuha ni Sofia ay sapat na upang tuluyang mapawalang sala ang kanyang ama at maibalik ang dangal ng kanilang pamilya. Habang nakaupo sa veranda, pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Si Sofia, ang nurse na naging reyna ng kanyang sariling kapalaran, ay nakita na ang hinaharap na dati madilim. Ang kanyang ama ay ligtas na. Si Damian ay malaya na sa anino ng kanyang tiyo at higit sa lahat, ang kanilang mga puso ay nagtagpo sa isang pangakong hindi na kailangan ng papel para maging totoo. Ano na ang susunod para sa atin? Tanong ni Sofia habang nakatingin sa malawak na langit. Ang simula ng ating totoong buhay, sagot ni Damian, sabay hawak ng mahigpit sa kamay ng dalaga. Wala na tayong dapat itago. Wala na tayong dapat katakutan.
Sa wakas, ang gintong tanikala na nagbigkis sa kanila ay naputol na at pinalitan ito ng mga tali ng pag-ibig na kailanman ay hindi matitibag ng anumang kapangyarihan o yaman. 1 taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang madilim na mundo ni Victor Valderrama. Ang mansyon na dati pugad ng pangungutya at malamig na kapangyarihan ay napalitan na ng mga halakhak at tunay na init ng pagmamahalan. Sa hardin kung saan dati naglalakad si Sofia na puno ng takot, ngayon ay makikita ang isang maliit na pasyalan na puno ng mga bulaklak na paborito ng kanyang ama. Nasa balkonahe si Sofia, hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa habang pinagmamasdan ng kanyang ama na masayang nakikipagkwentuhan sa mga hardinero. Ang kanyang ama ay malakas na, malaya sa anumang utang na loob, at ang kanyang pangalan ay malinis na sa harap ng lipunan. Ang bawat sugat ng nakaraan ay dahan-dahang naghilom, hindi dahil sa paglimot, kundi dahil sa pagtanggap. Lumapit si Damian mula sa kanyang likuran. Ang mga kamay ay marahang pumulot sa kanyang baywang. Ang dating malamig at matigas na bilyonaryo ay hindi na mahanap. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay punong-puno ng pag-aaruga at respeto. Naaalala mo ba ang araw na pumirma ka sa kontrata? Bulong ni Damian habang hinahalikan ang kanyang pisngi. Ang layo na ng narating natin mula sa papel na iyon, ngumiti si Sofia, isang ngiting puno ng kapayapaan. Hindi ko pinagsisisihan ang nakaraan, Damian. Kung hindi dahil sa kontratang iyon, hindi natin matutuklasan ang halaga ng pagtitiwala at ang tibay ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Sa tanong kung siya ba ay nakapatawad na? Oo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag hayaan ang sakit na magdikta sa kanyang kinabukasan. Siya ay payapa na, hindi dahil sa walang problema, kundi dahil alam niyang sa bawat pagsubok, may katapat silang sandigan sa isa't isa. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay simple ngunit malalim. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bank account o sa luho ng tirahan, kundi sa integridad ng puso at sa lakas ng loob na panindigan ang tama, gaano man ito kahirap. Ang pamilya ay hindi lamang nakabatay sa dugo, kundi sa mga taong handang manatili sa iyong tabi, kahit sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay. Sa kanilang paglalakad patungo sa loob ng mansyon, huminto si Sofia at tumingin muli sa kanyang paligid. Ang gintong tanikala na dati nagbigkis sa kanila ay wala na. Sa halip, ang tanging nagbibigkis sa kanila ngayon ay ang pangakong binuo nila sa gitna ng unos. Isang pangakong habambuhay na magsisilbing gabay sa kanilang masayang bukas. Sa huli, ang kwento ni na Sofia at Damian ay hindi natapos sa pagtatagumpay laban sa isang kaaway. Ito ay nagsimula sa araw na nagpasya silang maging tao, matapang, marunong magmahal, at higit sa lahat, malaya.